Ito po, bagong balita na nasagap. Ang ating BP Inday Sara ay sinampahan na ng kaso sa Supreme Court. Anong klaseng kaso? Ito po, disbarment case. Tatanggalin ang kanyang pagiging abogada. At ang basihan nila, yun pang nangyaring insidente nung mayor pa siya ng Davao City. Yung may sinapak siya na sheriff. Grabe. Okay, pakinggan natin ang balitang ito. Nakabinbin na disbarment complaint sa Korte Suprema laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang pahayag na pagpapahukay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, ang kaso ay kaugnay ng insidente noon si Duterte pa ang mayor ng Davao City kung saan nakasuhan siya ng pananakit sa isang sheriff. Dagdag pa nito, case-to-case basis ang disbarment kaya may posibilidad na magsagawa ng motu proprio investigation ang Supreme Court kaugnay nito. Actually, there's a pending case on disbarment for the VP, which was filed a few years ago, back when she was still the mayor of Davao. Okay. So, noon pa, matagal na yun nung mayor pa siya ng Davao City at nanapak siya ng sheriff, ayun, mayroon na daw pending case sa Supreme Court, kaya lang, hindi inaksyonan. Ngayon, sabi ng spokesperson ng Supreme Court, pwedeng imoto proprio na imbestigahan. Grabe, no? Ang tagal na nun. Plus, I don't know how true itong balita ng UNTV, another basihan ng kanyang disbarment case, yung remarks niya na ipapahukay ang labi ng yumaong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Sabi, lahat na lang ng pwede nilang ibato sa BP Inday Sara, ginagawa na ngayon. Okay, so, maliban sa napapabalita na impeachment case from Kamara, papuntang Senado, meron pang subpuena ngayon sa NBI, pinakamababang isampa sa kanya is grave threat. Ito, pangatlo na itong disbarment case. Malala ko tuloy si Attorney Glenn Chong. Kasi pang-apat na kasong disbarment case ang naisampa na sa kanya. Bago lang. At sabi ni Attorney Glenn Chong na as early as August this year, meron nang nag-warning sa kanya, isang kaibigan. Winarningan sa Attorney Glenn Chong na umalis ka na sa grupo ng mga Duterte kasi magsisimula na ang plano na lulugmukin o pupulbosin, sisirain ang mga Duterte. Kaya umalis ka kung ayaw mong madamay. Okay. Si Atty. Glenn Chong, he made a stand. Hindi siya umalis sa grupo ng mga Duterte. Nandyan pa rin siya. At ngayon, yun na, sinampahan na siya ng disbarment case. Pang-apat na dawat. Sabi ni Atty. Glenn Chong, he is willing to go down with the Dutertes. Sirain nilang mga Duterte, kasama siya, at hindi natatakot si Atty. Glenn Chong doon sa mga disbarment cases nila. And I believe, sabi nga ni Tatay Digong, hindi ako nag-alala kay Inday, kaya niya yan dahil anak ko yan. Kung sa manok pa, yung fighting cock, maihantulad ko si BP Sara yung breed ng manok na Texas. Anong ugali o anong breed ng mga Texas habang nasusugatan ng Texas na manok, lalong tumatapang. So, ganyan po ang nakikita ko, ang BP Sara, hindi siya natatakot. Kasi, sa nakita ko, she doesn't care kung
yung political career niya by 2028, kung matanggal siya yan, she does not care. Actually, hindi naman niya. Ayaw nga niyang kumandidatong para sa national position nun eh. Mayor lang ng Davao ang gusto niya. Bakit napunta siyang vice president? Dahil lang may lumapit na nagpatulong sa kanya. Alam na natin, the rest is history. Okay, so, punta tayo sa threat remarks niya, kill remarks against the president. Ito, pinaliwanag ng Vice Pangulo na bakit yung mga ilang katagalan ang binabanggit. Bakit hindi nila sinasabi yung mga kondisyones. Napakagandang paliwanag. Pakinggan natin itong balita ng DZAR tungkol nito. Pamilyang Marcos kilala na pumapatay ng kalaban sa politika. Nako. Delikado. Ito, ano yun? Ito, ipakita natin. Muling pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit niya sinabi na meron na itong pinagbibilinan na papatay kay BBM, kay Lisa at kay Martin. Sinabi din ng pangalawang Pangulo na kilala umano ang pamilyang Marcos. Naku po, ang lupit nito. Na pumapatay ng kalaban sa politika. Abay, totoo ba ito? Narito ang balita ni Almar Porzuelo. Pasok! Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? Ito ang inayag ni Vice President Sara Duterte matapos mapakinggan ang mga reaksyon ng mga kaibigan at supporter ng Marcos administration kaugnay sa kanyang pahayag na mayroon ng hitman ang pangalawang Pangulo na maghihigante para sa kanya sakaling siya ipapatay. Matatandaan na sa nasabing komento ni VP Sara na bulabog ang administrasyon dahil nalagay umano sa panganib ang buong bansa. Sa isang pulong balitaan araw ng Martes, nilinaw ng Vice Presidente na hindi niya binanggit ang mga salitang assassination o murder plot, mga salitang krimen na pilit nilalagay sa mga pahayag ng kasalukuyang administrasyon na hindi naman binanggit ni VP Sara sa kanyang mga press conference. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Dahil dito, dismayado at nahihiya si VP Sara dahil hindi naiintindihan ng administrasyon ang kanyang naratibo, lalo pat nanonood ang buong mundo. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? Ba't wala silang pakialam dyan? Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad ng mga tao sa administrasyon. Malinaw anya ang kanyang pahayag na kung siya ay mamatay, yun ay dahil sinadya at may nagpapatay sa kanya, bagay na kanyang pinaghahandaan. Don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, o kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I had to die first. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Binigyan din ni VP Sara na kilala ang pamilyang Marcos sa political persecution o nang uusig at nanggigipit sa oposisyon, kagaya na lamang ang pagpatay umano sa isang kilalang kritiko ng mga Marcos na binaril sa paliparan at gumawa ng mga senaryo na mayroon umanong banta sa seguridad ng bansa. Playbook. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated.
Did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They, set bombs to create a scenario that there is a national emergency. And then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. Ang kasaysayan na rin anya ang magpapatunay na pinapatay ng mga Marcos ang kanilang mga kalaban. We already saw that in history. So that is my proof. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya naka-prevention. Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilid. Diba? Kaya hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilid. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako.